Yo, what's up mga kaibigan? Nandito na tayo magkwentuhan. Isa sa mga inaabangan na game bukas ay ang tapatan ng Los Angeles Lakers at ng San Antonio Spurs. Ang Spurs ay nanggaling pa lamang sa isang unexpected na talo laban sa Phoenix Suns kung saan nalimit lamang si Victor Wembanyama sa 9 points, 9 rebounds, and 4 blocks. Nagkaroon nga siya ng bad game at sino ba naman ang hindi nagkakaroon ng bad game, diba? Lalo na sa batang edad niya na 21 years old. Sa game na ito ay inaabangan nga magiging matchup ni Wemby at Luka Doncic. Ang dalawang MVP candidate ay magkikita nga for the first time ngayong season. And as a fan ay talaga namang exciting kapag makikita mo na magtapat ang dalawang player na nasa usapan ng best in the world. Subalit isa pa sa kailangan abangan dito ay si De'Aaron Fox na listed na as questionable at posibleng maganap ang kanyang season debut sa game na ito. Habang si DeAndre Ayton mga kaibigan ay listed din as questionable, subalit inaasahan naman na maglalaro siya. Sa game na ito ay kung sino nga magkokontrol ng pace ang magwawagi. Ang Spurs nga ay gustong bilisan ang kanilang laro dahil sa kanilang guard-heavy lineup. Habang Lakers naman ay gusto nga ang half-court set offense kung saan makakapagtakbo si Luka at Austin Reeves ng mga pick and roll plays at mahunting nila ang matchup na kanilang gusto. Si Wemby ay malaking tinig sa opensa ng lahat ng team. Ang kanyang presence alone ay sapat na para maiba ang mga tira ng mga players o magdalawang isip ito na umatake sa pinta. Tiyak na hindi magiging madali na makuha ang punto sa ilalim kapag si Wemby ay nasa loob ng court. Bukod na lang nga kung maaga itong malalagay sa foul trouble. May rason nga kung bakit siya ang inaasahan na magwawagi ng Defensive Player of the Year award. Patungo sa game na ito, si Luka Doncic ay may average na 41.3 points, 11.5 rebounds, and 8.3 assists per game on 54.5% shooting sa field. Habang si Wemby naman ay 27 points, 14 rebounds, and 5 blocks per game on 53% shooting sa field. Sa dalawang star na ito ang focus ng madami sa game na ito, subalit magiging crucial din nga mga kaibigan ang ambag na may bibigay ng number 2 options Austin Reeves and Stephon Castle. Si Reeves nga so far ay pinapakita na siya isang all-star caliber player sa season na ito, averaging 31 points, 5 rebounds, and almost 10 assists per game on 49% shooting sa field. You can make an argument na top 5 guard siya ngayon sa West o kahit sa buong NBA. Mas maganda pa nga ang pinapakita niyang stats ngayon kaysa sa mga tulad ni Steph Curry, Ja Morant, Jamal Murray at iba pa. Habang si Stephon Castle naman ay nagpapakita ng all-around game. Ang reigning Rookie of the Year winner ay hindi nga nakaka-experience ng usual sophomore slump. Bagkus patuloy lang nga mga kaibigan niyang inaangat ng kanyang level of play, averaging 20 points, 6 rebounds, 5 assists, and 2 steals per game on a very efficient 55.4% shooting sa field. Kapag naging consistent na nga ang kanyang outside shooting, ay tiyak nga na magiging problema siya para sa madaming team. Ang San Antonio Spurs ay isa sa mga top scoring teams, so asahan nga ang fast-paced offense nila o at least susubukan nilang gawin ito. Habang nasa Lakers naman ang best scoring duo sa NBA ngayon kay Luka Doncic at Austin Reeves. Kayo ba mga kaibigan, sino ba sa palagay nyo magwawagi sa tapatan na ito? Ang Lakers ba o ang San Antonio Spurs?